At tayo po lahat mga minamahal ay tumayo na po lahat mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Tayo po ay magbigay galang sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Isus na ito po ay dadalhin sa atin ng ating pinagpalang mga ngaral sa ating pong beloved preacher, Romeo Jose. Palapakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Isus. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved co-preacher, Joel K. Kigan. Tayong lahat po mga minamahal ko ay manalangin upang tayo pisamahan, gabayin po tayo ng ating dakilang Diyos sa pag-aaral ng kanyang banal na salita sa oras na ito. Amen. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipambalal mong gawain na lubos ng pinagpalat na ligisan. Higit sa pagkilos sa aming kaligitnaan at narito po kami ngayon sa pag-aaral ng pambalang mong salita. Ang bawat isa sa amin, kami po yung nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po kami nagawang pagkukulang, pagkakasala, patawarin po kami. Buksan ang pangunawa ng bawat isa narito na manawaan po namin yung pumbalang mga kalooban. Ari ka po magbigay sa ang karunong kaalaman patungkol sa pumbalang mong salita na aking maipahayag na mayroong lakip na pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mo kami lahat sa unat dalangin ng ay po minamahal at iginagalang na ay pumala pastor. Aming pong sinasaway magawa ng kaaway. Pagalinlangan ay command you cast out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinaupuan. Ngunit bago po ang lahat, akin pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagupuri, pagsamba, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang at pag-alaala sa mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, beloved honorable stand pastor Lina Kumal Almeida, the beloved Almeida children and family, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa lahat ng ating mga beloved co-preachers na ating kasama at kabining sa araw na ito, maging sa lahat ng ating puminamahal na mga kapatiran, baguhan, maludatihan, sa lahat ng ating po mga webcast viewers na umaantabay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang hapon na po sa atin lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po mga minama, ating pong Holy Supper, pag-alaala sa sakripisyo na ginawa ng ating Dearest Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 nakakaraan. Ipinakita po niya kung paano po tayo inibig ng Diyos na bagamat hindi po tayo karapat-dapat. Amen. Kaya po mga minama, ating papag-aralan ngayon, bigyan po natin ng tema, The Fullness of God Dwells in Christ. Ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa kay Kristo. Colossians chapter 2 verse 9. Basahin po natin. Colosas 2:9. Amen. Dito po sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 2 at ang talata ay 9. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyos po ang magpala. God bless you po. Ayon po sa ating nabasa, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kaya po mga minama, sa talatang ito ay nagtuturo na si Jesus ay hindi lamang tao. Siya ay nagkatawang tao. Ang lahat na kailangan natin para sa kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minama, kung gusto mo makilala ang Diyos, tumingin ka kay Kristo. Amen. Kung naghahanap ka ng kapuspusan, nasa Kanya lahat. Ano pa? Kung may duda ka, siyempre, ang tao po mga minama, minsan nag-aalinlangan, nagdadalawang akala, ngunit tandaan po natin, hindi kulang si Kristo, siya ay sapat. Lahat po magsabing amen? Kung ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa kay Kristo, bakit pa tayo maghahanap sa iba? Lumapit ka kay Jesus dahil siya kumpleto ang lahat ng kailangan mo. Amen. Kaya maraming tao naghahanap sa Diyos sa relihiyon, sa filosofiya, tradisyon at sa sariling gawa. Ngunit malinaw po mga minamal ang ipinahayago na ayon sa banal na kasulatan sa Biblia,
ang Diyos ay lubos na nahayag kay Jesus, hindi bahagi lamang, hindi anino lamang, kundi buong kapuspusan. Number 1, Jesus is fully God. Si Jesus ay ganap na Diyos. Kaya mo sa ating nabasa kanina, buong kapuspusan ng Diyos, ng pagka-Diyos, the fullness of the Godhead. Hindi sinabi na bahagi lamang ang Diyos. Si Jesus, siya ay ganap na Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Kaya may dual nature ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung siya po ay nag-anyong tao, 2,000 lang kakaraan ang ating dearest Jesus. Nung siya po mga minama ay nananalangin, yung siya po ay napagod, yung siya po ay nagutom, yung siya po mga minamahal ay tinuligsa. Lumakad po siya, nasaan yung tao. Subalit ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung siya po ay yung tao, siya po ay lumalakad sa tubig, siya po ay nagpapagaling iba't ibang uri na may sakit, nagpalayas sa masamang espiritu. Siya po'y lumakad bilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minama, ito po ang kaugnay talata. Juan Kapitulo 1 at ang versikulo po 1, basahin po natin, isunod na rin po natin Hebrews chapter 1 verse 8. Dito po sa 1, talatay 1. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Amen. Isunod na rin po natin yung Hebrews chapter 1 verse 8. Dito po sa Hebreo Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Amen. Amen. Ay po sa ating nabasa kanina sa 1 Kapitulo 1 at ang versikulo 1, ang salita ay Diyos. Kaya nalikha lahat ng bagay na naririto, bagay na nakikita, bagay na hindi nakikita, likha po yan na makapangyarihan salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen! At ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 8, sabi po rito, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Kaya po mga minama, ang luklukan ng Diyos sa langit ay iisa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo, iisa lang. Sapagkat kung tatlo ang Diyos, dalawa ang Diyos, marami ang Diyos, mag-aaway-away sila. Kung iba-iba ang kanila pong pamamahal, katwiran po mga mag-aaway sila, kaya iisa lang po ang Diyos. Ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, wala pang ang langit at ang lupa, si Jesus ay Diyos na. At ang Diyos po mga minamahal, ang ating dearest Jesus, wala po siyang pinagmulan. Wala pa tayo, wala pa ang tao. Si Jesus ay Diyos na. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya kung si Jesus ay Diyos, ang lahat ng tao dapat natin siyang sambahin. Sa paanong parang sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan, yun po ang tamang pagsamba. Juan Kapitulo 4, ang versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu, ang Espiritu po mga katulad po ng hangin. Ang electric fan na tumatama sa atin yung hangin, hindi po natin nakikita ang hangin. Ganun ang Espiritu ng Diyos. Bagamat hindi po natin nakikita ang Diyos, ngunit naniniwala po tayo na mayroong Diyos. Ganun po mga minam. Kaya ang tamang pagsamba sa tunay na Diyos, sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya dito po mga minamahal, sa unahan wala po tayo nakikitang ano po man, kundi ang logo o ang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bagamat pangalan lamang ni Jesus po mga mina ating narito sa unahan, ngunit siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat po natin paglingkuran, sambahin. Palakpakan po natin ang ating dearest Jesus. Ano ba po mga minamahal? Kung si Jesus ay Diyos, sundin at paniwalaan. Kaya kapag ang tao, hindi po nila pinaniniwalaan na si Jesus ay Diyos, nakakalungkot isipin, darating araw, tatawag po sila sa Diyos, hindi sila pakikinggan dahil hindi nila pinaniwalaan, hindi nila sinampalatay na si Jesus ay Diyos. Ano pa po mga minamahal? Kung si Jesus ay Diyos, siya po mga minamahal, iginagalang po natin. Kaya ang pangalan ni Jesus, huwag po natin babanggitin yan sa walang kabuluhan. Dahil dito sa gawain na ito, marami po tayong mga patutuo ng mga kapatiran kapag sila po'y nasa kalagayan po mga mina, nasa panganib.
Nung nasa panganib po sila, habang sila pinaglalakbay, mga kapatiran po natin nasa bangin, malalaglag na ang kanila po sasakyan dahil nawala ng preno. Ngunit sa pagtawag po nila sa pangalan ni Jesus, iniligtas sila ng ating pinakamahal na Panginoon. At sa gawain nito, sa pagpatong po natin ng ating mga kamay sa may sakit, sa wanak dalangin ng ating mga pastor, sa pangalan ni Jesus, yan po ay pinapagaling dahil ang pangalan ni Jesus ay powerful. Palakpakan po natin ang ating dearest Jesus. Amen. Kaya po mga minama, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po natin ito pwedeng biruin. Yung sasalitain mo ang pangalan ni Jesus na walang kabuluhan. Sabagat ang Diyos ay hindi napabibiro. Ayon sa banal na kasulatan, Galatia kapitulo 6 at ang versikulo 7 hanggang 8, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ano mang ihasik ng tao, siya namang aanihin niya. Inihasik ayon sa laman, mag-aani ng kasiraan. Inihasik ayon sa Espiritu, mag-aani ng buhay na wala hanggan. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, sa paglilingkod po natin sa Diyos, sa pagtalima po natin sa banal na utos ng Diyos, tayo po mga naghahasik ayon sa Espiritu, mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord! Kaya po mga minama, napakapalad po natin sapagkat nasumpungan po natin ang tunay na Diyos sa pamagitan ng gawain nito na itinuro ng ating mga magulang sa Panginoon na walang ibang dapat po natin sambahin, paglingkuran, igalang, sundin, kundi tanging pangalan lamang ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pangalawa, God became man. Ang Diyos ay nag-anyong tao. Kaya sabi po dito sa ating nabasa kanina sa Colosas 2:9, bodily, nag-anyong tao. Ang Diyos ay pumasok sa ating kalagayan. Naramdaman niya ang gutom, pagod, tukso, ngunit walang kasalanan. Ito po ang kaugnay ng talata 1, kapitulo 1. At ang versikulo 14, isunod na rin po natin ang Filipos 2. At ang versikulo 6 hanggang 7. Amen. Ito pong sinasabi sa Aklat ng Juan, Kabanatang 1 at ang talata ay 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Filipos 6:7. Dito po sa Pilipos 2, ang talata ay 6 hanggang 7, na siya, bagamat nasa kanyang Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7, kundi bagkus, inubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Ayon po sa ating nabasa sa Juan 1:14, nagkatawang tao ang berbo. Kaya kung walang pag-anyong tao ng ating dearest Jesus, hindi niya tinapos ang kanyang misyon, lahat po tayo, lahat ng tao dito sa buong mundo, itatapong sa apoy ng impyerno. Dahil walang tutubo sa atin sa lusak na kasalanan. Dahil tayong lahat ay makasalanan, ngunit salamat sa ating dearest Jesus. Siya po ay nag-anyong tao 2,000 nakakaraan. Bagamat siya po ay walang kasalanan, ipinako doon sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay matubos sa lusak ng kasalanan. Kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang wagas na pagmamahal sa atin, bagamat hindi po tayo karapat-dapat sapagat tayo may makasalanan, ngunit hindi tinignan ng Diyos kung gaano karami ang ating kasalanan, tinignan ng Diyos kung paano po tayo magpakumbaba, pagsisihan ang ating kasalanan. Kaya po mga minama, tayong lahat na naririto, napakapalad po natin mula ng ating masumpungan ang ating dearest Jesus sa pamamagitan ng gawain nito. Tayong lahat ay nagpahalaga sa paglilingkod. Sa pagpapahalaga po natin sa paglilingkod, sinampalatayanan po natin na si Jesus ay Diyos. Kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Dito tayo nagbago. Kung dati-rati po mga minama ating buhay nung araw, nasa luksat ng kasalanan, ngunit nung tayo lumapit, nagpakumbaba, pinagsisihan po natin ang ating kasalanan. Ngayon, binago po tayo. Pinatawad ang ating kasalanan. Kayo mga patutuo ng ating napakinggan ganina, sila pong lahat po mga minama naroon sa pagkakasala nung araw, hindi pa po sila saved sa gawain nito. Hindi po nila nakikilala ang ating dearest Jesus, ngunit sila po yung naglingkod. Binago
silang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang pagbabago ng buhay ang kanila pong nakamtan, kundi kagalingan ng kanilang pong karamdaman, kalutasan ng kanilang problema, kapayapaan sa puso't isipan, higit sila sa pagsapalataya po natin sa banal na pangalan ng ating Dearest Jesus. May katiyakan, kasiguruhan sa buhay na wala hanggan, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ayon po sa ating nabasa sa Filipos 2:7, hinubad niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin po mga minamahal, siya po ay nagpakumbaba. Hallelujah! Bakit po kinakailangan po mga nagpakumbaba ang ating Dearest Jesus upang tayong lahat ay nasa mababa? Tayong lahat po mga mina ay makalapit sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon kung paano po ipinakita ng ating Dearest Jesus ang pagpapakumbaba. Tayong lahat ay tagasunod niya. Manatili sa atin ang pagpapakumbaba sapagat wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Juan Kapitulo 15 ang versikulo 5. Kailangan po natin ng Diyos. Maging sa mga baguhan sa araw na ito, kailangan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Maaring kayo po ay nagtataka bakit narito po kayo sa araw na ito. Isa po kayong lubos sa pinagpala sapagat tinawag kayo mismo ng ating Dearest Jesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kung kaya tapusin po ninyong ang banal na gawain ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nag-anyong tao. May Diyos tayong nakilala at pinaglilingkuran sa gawain nito na nakakaunawa sa ating pinagdadaanan. Kaya pa mga minama, hindi siya malayo, siya ay Emmanuel, Diyos na kasama natin. Ang pahayag na hindi siya malayo, siya ay Emmanuel na kasama natin ay napakalalim na katotohanan sa pananampalatayang Kristiyano. Ito ay nagpapakita kung sino ang Diyos at paano siya kumikilos sa ating buhay. Kaya sabi ng Matthew chapter 1 verse 23, narito ang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin nila ang kanyang pangalan ay Emmanuel, na ang ibig sabihin nito, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos ay sumasa atin. Hindi siya malayo, hindi siya tulad na iniisip ng iba na nasa langit lang at walang pakialam na nangyayari sa atin. Ngunit sabi ng Gawa 17 verse 27, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Kaya kahit may problema, dahil malapit siya sa atin, mahalapain lutasin mo ang aking problema, nariyan ang katugunan ng Diyos. Di po marami tayong mga patutunan, mga kapatiran, napakarami rin ang problema, ngunit ang kanila pong ginawa basta't sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagdalo ng pagdalo, pagpupuri, pagkikinig naman ng salita ng Diyos, ang kanila pong napakabigat na problema, nilutas ng Diyos dahil malapit po tayo sa Diyos. Amen. Hindi lang po problema, kundi mayroon din po tayong karamdaman. Ngunit hiniling po natin sa Diyos, ang aking karamdaman, Panginoon, pagalingin mo. Nakita ng Diyos ang ating pagpapakumbaba at kailangan po natin siya. Hindi nagtagal ang ating karamdaman, pinagaling ng Diyos na walang ginamit na medisina. Amen. Kaya sa gawain na ito po mga minamahal, makakatipid ka. Hindi mo na kailang magpa-hospital, hindi ka na kailang magte-take ng gamot para gumaling ang sakit mo. Ang karamdaman kundi sampalatayanan na si Jesus ay tunay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang Emmanuel ay pangalan na ibinigay kay Jesus na ang ibig sabihin ay God with us. Diyos na kasama natin. Ibig sabihin si Jesus ay hindi lang sugo, siya mismo ang Diyos na nakatawang tao upang lumapit sa atin. Kaya nabasa po natin kanina sa 1:14, at ang salita ay naging laman at tumahan sa gitna natin. Kaya ang katotohanan ito ay nagbibigay ng katiyakan, hindi ka nag-iisa. Ang katotohanan ito ay nagbibigay ng kapayapaan. Kaya tayong lahat po mga mananampalataya, kahit ano po ang lagay ng ating mundo ginagalawan, kahit ang digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, kaguluhan, lindol, trahedya, o ano pa man panganib na nagaganap sa ating mundo ginagalawan, mayroon po tayong kapayapaan na ibinigay ng ating Dearest Jesus. Tunay na kapayapaan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya hindi po tayo nag-aalala, hindi tayo nababalisa, hindi po tayo natatakot sapagkat mayroon tayong kapayapaan, tunay na kapayapaan na bigay ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating Dearest Jesus. Kaya ang katotohanan nito ay nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya ang paglilingkod ng ganito,
Hindi po natin magawang maglingkod na ganito kung wala ang lakas na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng awitin, ikaw ang lakas sa akin. Lakas po natin ng ating Diyos Jesus na kung wala ang patnubay, paggabay, lakas ay binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi po natin magawang maglingkod na ganito kahit lalagpas ang ating oras. Salamat pa rin sa Diyos. Amen? Ganun po mga kami, bakit ayaw ng Diyos tayo magkasala? Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sa Diyos. Hindi po yung lumagpas isang minuto, mahaba na, hindi po ganoon. Everybody, shout praise the Lord. Hindi ba nang sumubra, wag lang magkulang. Kung kumain na tayo po mga minaka, tuloy-tuloy ang kain sa pagpagigabitin, kulang, di ba? Ganun dapat po mga may ang ating attitude bilang tayo po'y tunay na Kristiyano, tunay na mananampalataya sa ating Diyos Jesus. Dahil kapag ikaw ay lagi nagre-reklamo, kung ang Diyos po mga minamahal, hindi niya tinuloy ang sakripisyo doon sa krus sa Kalbaryo, wala tayong kaligtasan. Ngunit nagtiis ang Diyos, kaya siya nilalatigo, napakabigat ang krus ng kanyang pinapasan. Tuloy lang, sugat sa ulo, haltinik. Ngunit po mga minamahal, tuloy-tuloy ang sakripisyo, pagtitiis na ginawa ng ating Diyos Jesus upang tayo lahat ay magkaroon ng kaligtasan mula sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Kaya, kung ang Diyos ay hindi malayo at kasama mo, lumapit ka sa Kanya, magtiwala sa Kanya, mamuhay ka ng may kamalayan, hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, alam mo yung nilalakad mo, alam mo yung paglilingkod mo sa Diyos, may kamalayan ka. Hindi po yung parang kang walang malay sa paglilingkod sa Diyos, yung parang wala kang pakiramdam. Hindi po ganoon. Amen. Kung nakikita mo ang sarili mo, naroon na paisi-isi na lang, puro pagreklamo, baguhin mo. Malapit na ang katubusan natin, malapit na yung kaligtasan na pangako na Diyos sa atin. Tingnan po ninyo yung mga Israelita. Kung kailan sila malapit sa lupang pangako doon sa Kanaan, saka sila hindi nakapasok. Ano ang dahilan? Dahil sa pagrereklamo. Palitan ang pagrereklamo ng pagpapasalamat sa Diyos. Thank you, Lord. Itinituwid mo ako. Thank you, Lord. Pinapasalamatan kita. Amen. Bakit po mga minamahal na rin po ang pagtituwid ng Diyos? Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Katulad ng ama sa anak, kung anak mo nagkakamali, kinakaya ituwid mo. Dahil ang totoong pagmamahal, itinutuwid mo yung maling ginagawa ng anak mo. Ganon din po ang ating Diyos Jesus. Kapag mali ang ginagawa mo, na rin po ang pagtutuwid ng ating Diyos Jesus dahil mahal na mahal niya tayo. Kaya ang pagmamahal ng Diyos ay pinakita po sa atin doon sa krus sa Kalbaryo, ipakita din po natin na mahal natin siya. Lahat na nagmamahal sa Diyos, magsabing, praise the Lord! Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Patuloy na po tayo po mga kami. Number 3, nothing is lacking in Christ. Walang kakulangan kay Kristo. Colossians chapter 2 verse 10. Dito po sa Colossus, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 10. Asa kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Amen. Amen. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Ang talatang ito na ating nabasa, ito ay nagpapaalala ng isang napakahalagang katotohanan sa buhay Kristiyano. Kompleto ka na kung nakay Kristo ka. Lahat na nakay Kristo magsabing, praise the Lord! Amen. Hindi natin kailangan ng dagdag ng ritual para maligtas. Hindi filosofiya, hindi gawa, hindi tradisyon. Dahil si Kristo, ang ating Diyos Jesus, ay sapat na. Amen. Kaya ito po ang kaugnay talata, Juan Kapitulo 14 at ang versikulo po 6, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sinong pangalan? Pangalan lamang ng ating Diyos Jesus. Wala nang iba. Kapag sinabing wala na, si Jesus lamang, siya lamang po mga minamahal, sapat na sa buhay po natin lahat. Sino si Maria? Sino si Pablo? Sino si Pedro? Sino si Juan? Sino si Mateo? Sila lamang po ang kinasangkapan ng ating Diyos Jesus para ihayag ang mabuting balita, para ipangaral ang mabuting balita, upang sa lahat ng sasampalatayan maniniwala sa salita ng Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoon, magkakaroon sila ng kaligtasan. Kaya tayong lahat po mga minamahal na nakakilala kay Kristo, nakakilala sa ating Diyos Jesus, sapat na makilala po natin siya na siya po ay totoo.
Amen. Totoo ang Diyos sa atin lang kilala, pinaglilingkuran sa gawain nito. Kaya tayong lahat na mananampalatay kay Kristo, huwag mong hanapin ang katuparan ng buhay sa mundo. Ang kapuspusan ay nasa kay Kristo lamang. Ang kapuspusan ay na kay Kristo lamang, isang malalim na paalala ng tunay na kasiyahan at layunin ng buhay ay hindi matatagpuan sa mga bagay na panandalian lamang. Kaya po mga minaano po yung mga bagay na panandalian lamang dito sa mundo, kayamanan. Kaya titignan po ninyo yung mga taga-sanglibutan. Sila po ay lagi naghanap buhay, lagi nag-iipon, kay limpak-limpak na salapi ang kanila pong naipupundar. Ngunit tandaan po natin ang kayamanan, kasikatan. Maraming mga taong sikat, nakikilala sila ng sanglibutan, samantalang tayo ng mga mananampalataya, nagsisipaglingkod sa Diyos, ultimo sa barangay, hindi po tayo kilala. Ngunit ang mahalaga, kilala po tayo ng Diyos. Kilala po tayo ng Panginoon, Hari ng mga hari, ang Diyos ng mga mangyarihan sa lahat. Kaya po mga mina, hindi masama ang mga ito na aking nabanggit, kayamanan, kasigatan, katanigan, hindi masama ito, ngunit hindi masama ang mga ito, pero hindi sila sapat para punuin ang puso ng tao. Sapagat gaya po ng sulat 1 John chapter 2 verse 17, ang sanlibutan ay lumilipas, lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Kaya saan dapat natin hanapin ang katuparan? Sa Diyos lamang, sa relasyon po natin sa ating pinakamahal na Panginoon, sa pagsunod po natin sa Kanyang banal na kalooban. Kaya sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, ilagak ninyo ang iyong kaisipan sa mga bagay na sa dakong kaitaasan, huwag sa mga bagay dito sa sanglibutan, dito sa lupa, sapagat ang lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan sa lupa ay may katapusan. Yan po ay lilipas. Everyone shall praise the Lord. Kaya ang mundo ay nagbibigay ng saya, pero ang Diyos ay nagbibigay ng tunay na katuparan. Sabihin po ninyo, katuparan. Amen. Kaya po mga minamahal, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na siya po ay nag-anyong tao upang tayo matubos sa lusak ng kasalanan. Number 4 na po tayo, our proper response. Ang tamang tugon sa katotohanan ito, sumampalataya ng lubos. John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain na ito, walang ibang ating pong sinampalatayanan, pinaglingkuran, pinaniwalaan, kundi ang ating diresyon, sapagat tayo lahat na sa ating pagsampalataya sa Kanya, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Paano yung hindi naniwala, hindi sumampalataya, hindi nila kinalala ni si Jesus ay Diyos, wala silang tatamuhin ng kaligtasan, malungkot man isipin ang maging kalagayan nila na hindi nila pagsampalataya sa ating direksyon, wala silang kaligtasan, ngunit iyan ang katotohanan. Amen? Dahil lahat ng tao dito sa mundo masama at mabuti magbibigay sulit sa harapan ng Diyos. Mayaman at mahirap magbibigay sulit sa harapan ng Diyos. Mataas na tungkulin sa presidente hanggang sa pinakamababang tungkulin sa barangay, magbibigay sulit sa harapan ng Diyos. Kapag hindi nila sinampalatayan, hindi nila sinamba, hindi nila pinaglingkuran sa Jesus, wala silang tatamuhin na kaligtasan. Ngunit tayo, napakapalad po natin sa pagsampalataya po natin sa ating Diyos Jesus, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Amen. Kaya ang tamang tugon sa katotohanan ito, mamuhay para sa Kanya, live for Him. Huling talata na po tayo, 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Huling talata na po tayo. Ito po ang sinasabi sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5 at ang talata ay 15. Ito po ang sinasabi. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling mabuhay. Amen. Amen. Ang ating Diyos Jesus, nung siya po ay nag-anyong tao lumaki, nakita ng maraming tao ang kabutihan na ginawa niya, gumaling ang may sakit,
nagpalay sa masamang espiritu, nagkaroon sila ng kapayapaan sa puso at isipan, ngunit dumating ang panahon, siya po ay ipako sa krus. Sa pagkapako niya sa krus, habang siya po ay nagpapasa na napakabigat ng krus, unti-unting nanghihina ang kanyang physical na katawan. Pagdating niya sa bundok ng Golgota, pagkaraan ng ilang segundo, ilang oras, siya po ay namatay. Ngunit ang ating Diyos Jesus, hindi po siya nanatiling namatay. Sapagkat ikatlong araw, siya'y muling nabuhay dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May kapangyarihan po siyang magbigay buhay. May kapangyarihan po siyang kumuhang muli dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang tamang tugon sa katotohanan ito, mamuhay para sa Kanya ng may kabanalan. Ibig sabihin po mga minamahal, pagbibigay ng buhay, buong buhay para sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay naglilingkod na sa ating pinakamahalagang buhay, maibigay mo sa Kanya, wala ka ng panahon sa paggawa ng kasalanan, wala ka ng panahon sa paggawa ng kalayawan, kundi naroon ang buong buhay mo sumusunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag panahon, araw ng pagsamba, narito ka para purihin mo, luwalhatiin mo ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panahon ng pagbibigay, ibinibigay mo yung para sa Diyos. Sa panahon ng pagkinig naman ng salita ng Diyos, naran ang tainga mo, pinakikinggan mo mainam ang purong-purong salita ng Diyos, sabagat ang salita ng Diyos na atin naririnig, ito po ay pang-uusap ng Diyos. Tayo mga tunay na sumasampalataya, naglilingkod sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Ilustrasyon. Isang baso na puno ng malinis na tubig. Kapag puno na, wala ka na maidadagdag. Ganito si Kristo. Siya ang buong kapuspusan ng Diyos. Kapag siya ang nasa iyong buhay, wala ka nang kailangan idagdag para maligtas. Nasunod po natin. Kaya kung ang buong kapuspusan ng Diyos ay nananahan kay Kristo, sapat na sa ating lahat. Kaya kung ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan kay Kristo, siya ang sentro ng ating pananampalataya. Hindi lamang isang bahagi, isa lamang na maraming bahagi, kundi siya lamang po mga minamahal. Kaya tayong lahat na mga manan sumasampalataya sa Kanya, piliin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagat sa Kanya ang Diyos ay lubos na nahayag at ang buhay ay ganap na nalagpuan. Kaya yung ating nabasa kanina sa unang bersikulo, unang talata, kaya po mga minamahal, sabi po dito, dahil sa kapuspusan ng Diyos ay nasa kay Kristo, hindi na natin kailangan maghanap pa ng iba. Sa Kanya tayo kompleto na, sapat na, ligtas na. Kung si Kristo ay puno ng Diyos ay tayo, puno ng Diyos ay tayo ay nasa Kanya. Ibig sabihin, ang buhay natin ay hindi kulang, kundi kompleto na sa Kanya. Amen. Kaya wala na po tayong mahanap pa mga minaman na higit pa sa gawain na ito. Kung ang ilang mananampalataya naghahanap pa sila, tayo, manatili tayo. Dahil yun po ang turo ng ating mga magulang sa Panginoon. Amen. Nasa buong katotohanan na po tayo. Kung ang ibang mga fellowship, nasa katotohanan sila, ngunit tayo, buong katotohanan, wala ka nang hahanapin pa dahil kompleto na kapag si Kristo ang buhay mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Amen. Kaya tayong lahat po mga minamahal, lubos po tayong pinagpala sa mga baguhan na narito. Kung sa mga baguhan na ngayon lang po nakadalo, kayo po ay lumapit dito sa unahan para formal po niyong tanggapin ang ating Diyos Jesus bilang tayo tagapagligtas at hari ng inyong buhay. Awitin po natin yung si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang daan ng kaligtasan. Si Jesus lamang po mga ng ating lakas. Si Jesus lamang ang ating sandigan. Sa Kanya lamang po mga nagmumula ang ating kalakasan upang tayo po ay makapagpatuloy na maglingkod sa Kanya. Hallelujah! Amen. Sa mga baguhan na ngayon lang po nakadalo, kayo po ay inaanyayahan po namin na kayo po lumapit dito sa unahan para tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bilang sariling tagapagligtas at hari ng inyong buhay. Maging sa kababayan po natin ang maantabay sa gawain nito, nasa bilangguan, nasa paggamutan, nasa tahanan. Ang gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoong Diyos ang aming ipinakikilala sa iyo. Totoong Diyos ang aming pong pinaglilingkuran sa gawain nito, na siya po ang nagpagaling sa aming makaramdaman, nagbago na aming buhay, nagbigay kaligtasan sa bawat isa sa amin.